Ano ba yung magiging sense ng pag-rally nila? Doon nga sa Australia, pinagtatabuyan na sila eh. Pinagpipilitan lang nila yung kanilang sarili. Pinagtabuyan na kayo doon, pinilit nyo pa din. Paano kasi, yung mga taga-Australian, okay yung government nila, ayaw nilang madamay ba sa mga issue-issue. Itong si Sara Duterte, pumunta lang talaga doon para manggulo. Ngayon yung mga tao dyan sa Japan na nanahimik, guguluhin mo. Yung mga OFW na supposedly dapat nagtatrabaho, imi-meet and greet mo para magkaroon ng hatred dito nga po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kailan ka ba magtatrabaho ng maayos? Ano to, prayer rally the 13 na naman? Mga minamahal? Imbes na tumulong sa pamahalaang gobyerno, ang ginagawa ni Sara Duterte, hindi nagbibigay ng serbisyo, nangungupal literal. Diba? Kaya hindi natin hindi natin masisi ang taong bayan kung bakit galit sila eh. Kasi halimaw, kung magnakaw ng kaban ng bayan, para sa mamamayang Pilipino, especially nga po sa mga real taxpayer. Can you imagine? We have this kind of vice president na walang ibang ginawa kundi mag-travel, and then kapag nandoon na siya sa bansang pinupuntahan niya, ang ginagawa niya, naghihimutok, nagrarally, nagkikreate ng angerness dito nga po sa pamahalaang gobyerno. Tingnan niyo tong balitang to. According dito sa Philippine Defense Forum, Vice President Sara Duterte has flown to Japan to attend rallies for ICC to release former President Rodrigo Duterte. The VP said she will stay in Japan until Wednesday next week. This is her 15th trip outside the country this year. Tandaan nyo ngayong taon pa lamang po, naka-15 trips na itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga, hindi na tayo magtataka mga minamahal kung bakit galit ang taong bayan kay Sara Duterte. Kasi imbes na magtrabaho dito sa Pilipinas, abay mas pinili pang magbiyahe para sa napakawalang kwentang rally. Inaabala mo ang mamamayang Pilipino na nagtatrabaho doon sa ibang bansa para lang sa political agenda mo. Hindi ka pa ba nagsawa? 15 trips na yan. Tapos tax ng taong bayan ang pinagbabayad sa pinanglalamyerda mo. Tax ng ina mo ka talaga. Puro na lang gastos, puro na lang pasyal, puro na lang rally. Magtrabaho ka naman kahit pa paano. Isipin nyo, mga kababayan, sa 15 beses nang lumabas ng bansa, itong si Vice President Sara Duterte, kung ang ordinaryong Pilipino, diba, mga minamahal, sa isang taon, isang beses lang makapag-leave, si Sara Duterte halos buwan-buwan. Diba? Para saan pa? Para saan pa yung pagka-travel mo? VP? Para ipaglaban niyang ama mo na nandoon sa International Criminal Court dahil sa kasalanang siya din mismo ang gumawa. Diba? Ang mandato mo ay magsilbi sa mamamayang Pilipino. Hindi para maging spokesperson ni former President Duterte. Hindi lang ilang tao yung galit dito eh. Pati mga netizen. Tingnan niyo yung mga komento dito mga minamahal. Sabi ni Mabel, record na ba yan for most travel by the VP in 1 year? Yan yung sabi ni Mabel ito pa sabi ni Vic. May isa pang pabirong nagsabi, kung may flood control, abay meron din pong flight control. Hindi sa atin galing yan. Ito pa. Sana all staff at security libre travel charge sa taxpayer. Yan na ngayon nakakainis at the same time nakakapikon kasi as a taxpayer just like me, magkano ba yung tax na binabayaran ni Nima? Almost 10 to 50,000 yung binabayaran kong tax monthly. Ganun kalaki yung binabayaran ko. And then, hindi man lang napupunta sa tama sa mga proyekto para mapaunlad ang bansang Pilipinas. Kaya
Di ba? Ramdam natin ang hinanakit kasi instead na magtrabaho, mas pinili niya pang maglamyerda. Ramdam ng taong bayan na pera namin yung ginagastos mo at hindi biro ha, bawat biyahe ni VP Sara Duterte. Gastos sa eroplano, hotel, security, allowances, lahat yan galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. At ang masakit pa doon, walang direktang benepisyo ang taong bayan. For personal interest lamang ang kanyang inaatupag. You know, sabi pa dito ng ating kaibigan, isipin nyo kung talagang mahal niya ang bayan. Bakit hindi niya inuuna ang problema ng edukasyon? Ng mga guro, ng mga estudyante. Bakit imbes na mag-focus sa DepEd, mas inuna ang pag-iikot sa mundo para mag-rally? Ano ba yung magiging sense ng pag-rally nila? Doon nga sa Australia, pinagtatabuyan na sila Pinagpipilitan lang nila yung kanilang sarili. Pinagtabuyan na kayo doon, pinilit nyo pa din. Paano kasi, yung mga taga-Australian, okay yung government nila, ayaw nilang madamay ba sa mga issue-issue. Itong si Sara Duterte, pumunta lang talaga doon para manggulo. Ngayon yung mga tao dyan sa Japan na nanahimik, guguluhin mo. Yung mga OFW na supposedly dapat nagtatrabaho, imimit and greet mo para magkaroon ng hatred dito nga po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kailan ka ba magtatrabaho ng maayos? Ano to, prayer rally the 13 na naman? Mga minamahal, imbes na tumulong sa pamahalaang gobyerno, ang ginagawa ni Sara Duterte, hindi nagbibigay ng serbisyo, nangungupal literal. Diba? Kaya hindi natin hindi natin masisi ang taong bayan kung bakit galit sila Kasi halimaw, kung magnakaw ng kaban ng bayan, di umano, itong si Sara Duterte. Dahil hindi lang naman gastos niya ang ginagamit dito. Okay sana kung personal trips niyan. Okay sana kung gastos niyan. Gastos ng mamamayang Pilipino yan Tayo yung nagdudusa sa taas ng bilihin, sa presyo, sa traffic, sa baha. Diba? Habang ang ating Vice Presidente sobrang busy mag-travel, diba? Sa kanyang mga itinerary, diba? Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit yung mga tao nagsasabi na pero naman rally, wala namang napupuntahan, wala namang silbi. Diba? Mga minamahal, naalala ninyo yung maisog rally? Pinagtawanan lang. Kasi wala namang nangyaring success. Style ninyo bulok, parang teleserye, no? Sa totoo lang, nakakatawa kayo. Nakakatawa kayo, pero pinanggigigilan na kayo ng taong bayan. Tapos ngayon, dagdag pa natin, this September 21, may rally daw. Kaso si Lima, wala na dito. Nandun na tayo sa ating probinsya. Wala namang sense, so bakit pa ako a-attend sa 21? For what? Diba, para pabagsakin ng gobyerno na maayos naman na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang trabaho. Sino yung papalit? Si Sara na walang ibang ginawa kundi mag-travel? Idol ko before si Sara Duterte nung nanumbag siya sheriff. Oo. Idol ko siya before. But then later, no. I would say no. Diba? How can you be a leader if yung leader natin, per me, wala sa bansang Pilipinas. Adto sa ibang bansa, adto. Oo. Nakadto. Bisan waray man trabaho. Tapos sasabihin, hindi, this is my personal trip. Ang ina mo, BP. Mag-isip ka naman. Kaya mga kababayan, isa lang yung may papayo ko. Kailangan natin manindigan dito. Patrabahuin ang Vice Presidente, panagutin sa kanyang mga expenses, tanungin kung saan galing yung mga confidential funds, panagutin ang dapat may pananagutan. Kailangan alagaan natin ang ating bansa ng may malasakit. Diba? Tanggalin niya yung gala queen na yun. Dapat di na nga yung pinapayagan. Ino-hold na dapat yan Diba? Kasi wala namang matinong ginawa kundi maglamyerda, nagpaka-spokesperson sa kanyang ama. Anong silbi ng lawyer? Anong silbi ni Kaufman? Diba? Gets ninyo? Ano yung silbi ni Kaufman bilang isang abogado? Wala. Sinusweldohan ninyo pero wala pa din nangyayari. Kasi pinapaasa lang kayo kasi mahirap yung kaso ni Digong. Yun yung totoo dyan. Kakapikon. Alright. Kayo.